Amo, kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pag-inom ng gamot sa pagkabao, masisira ang inyong katawan. Ayos lang. Mas mabuti na ito kaysa mawala ang aking asawa. Dinadaya mo ako. Pinakasalan mo lang ako dahil sa utos ng emperador. Wala rin akong nagawa kundi ang magpakasal sa iyo. Lulunukin ko na lang ang pride ko. Bibigyan kita ng anak. Pagkatapos mga anak, maghihiwalay na tayo. Ayos ba? CJ, anong ginagawa mo? Dahil may kasunduan na tayo. Magsisimula tayo ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Gagawa ng bata. Para mas maagang matapos. Sige, bilisan mo na. Huwag ka ng maraming satsat, halika na rito. Hindi ka ba marunong maging mahinhin? Mabubuntis ba ako kung magpapakabini ako? Ang tigas ng katawan mo parang bakal. Paano tayo magtatagumpay kung ganyan ka kanerbiyos? Hindi mo ba alam kung paano? Sana sinabi mo agad kung hindi mo alam. Binigyan ako ni ina ng aklat ng mga larawan. Sinong sinasabi mong hindi marunong? Ganyan mo ba ako tratuhin ng masama? Balang araw pagbabayarin kita ng may interes. Trinatratong masama. Tinutulungan lang kitang matapos ang tungkulin mo. Sino ba ang may gustong maging asawa ng isang general? Lumabas ka. Ano? Sabi ko, wag na muna ngayong gabi. Umalis ka na. Ano ba talaga ang iniisip ng taong ito? Ang init. May lagnat ba ang taong ito? Ang pilyong si Shen Zaizhao ay hindi naman ganito kaseryoso noong bata pa siya. Ah! Pangit, heto na ang basahan mong kumot. Ikaw ang pangit, ibalik mo sa akin yan. Tawagin mo muna akong kuya at ibabalik ko ito. Manigas ka. Gu Qingqing. Hihi! Inaaway niya ako. Ang lakas ng loob mo. Ang saya. Maghintay ka lang, kapag lumaki na ako, papakasalan kita. Araw-araw kitang tuturuan ng leksyon. Tingnan lang natin kung sino ang magtuturo ng leksyon sa kanino. King Mandarin duck ba ang binuburda mo o baybe? Maganda naman din ang mga baybe. Ang batang iyon mula sa pamilya Shen ay pumunta na sa kampo ng militar. At ikaw naman, pati kaluluwa mo ay sumama na rin sa kanya. Gu Qingqing. Dalaga ka na. Mas maganda ka na kaysa noong bata ka pa. Umitim ka naman. Mukhang mas pumangit ka pa kaysa noong bata ka. Hihi! Malapit na akong umalis para lumaban sa hilagang hangganan. Wala ka bang sasabihin? Anong sasabihin ko? Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Bumalik ka agad. Dahil sa sinabi mong iyan, tiyak na babalik ako agad. Hiya! Nababaliw na yata ang taong ito. Hindi niya man lang mahalata kung pinupuri ko siya o nilalait. Insan. Ang bawat hiling ay may kapalit. Handa ang abang lingkod na. Dalangin ko lang na protektahan ang pilyong si Shen Zaizhao. Nang buo at walang sugat. Makabalik ng malusog at ligtas. Baka ang mga Diyos ay. Baka ngayon lang nakatanggap ang mga Diyos ng ganitong uri ng alay. Gabayan at protektahan si Shen Zaizhao. 3 taon na ang lumipas mula ng huling pagpupugay. Hindi ko rin alam kung ang pasaway na ito. Doon sa gitna ng digmaan. Ay suot ba ito ng maayos? Hahaha. Ang kasunduan ng kasal sa pamilya Gu ay isang napakagandang kapalaran para sa pamilya Shen. Katabi lang ang ating mansyon. Kaya madali lang para sa ating anak ang umuwi. Kung sakaling apihin ka man doon, sumigaw ka lang mula sa kabila ng pader. At malalaman agad namin ang balita. King tungkol naman sa iyong pinsan na si Shen Yu. Hindi ba't utos lang ito ng mahal na emperador? Kung magpapakasal, di magpakasal, sino ba ang dapat katakutan? Gu Qingqing, hindi ba't labis mo siyang kinamumuhian? Tingnan nyo, dali. Iyan ang general. Ang dakilang bayanin ang nakipaglaban sa hilagang hangganan sa loob ng 3 taon. Madam, maaari na po kayong sumakay sa karwahe. Maaari pa tayong tumakas ngayon habang may oras pa. Anong takas ang sinasabi mo riyan? Mas lumaki ang kanyang mga kamay kaysa noon. Anong tinitingin-tingin mo? Mapapasa iyo rin siya balang araw. General, anong nangyari? Wala ito, maglakad ng maayos. Huwag ninyong hayaang mayanig ang madam. Shen Zaizhao, humanda ka. Magtutuos tayo mamayang gabi. Ito ang cake na osmanthus na paborito ni ina.
Nadaanan ko lang kaya binili ko na. Nadaanan. Iisa lang naman ang daan mula sa ating bakuran hanggang sa tarangkahan. Saan mo naman iyan nadaanan? Binili iyan ni Changjeng kagabi. Bakit ang layo mo sa akin? Takot ka bang kainin kita? Mainit. Taglagas na ngayon. Bakit ka naiinitan? Bababa ka ba o hindi? Nangangalay na ang kamay ko sa pag-alalay. Nangangalay na ang aking mga kamay. Ang init pa rin ng iyong mga palad. Mabuti ba ang pakikitungo niya sa iyo? Maayos naman. Medyo masakit lang ang aking balakang. Oh. Ina, may balita na po ba tungkol sa aking pinsan? Huwag mo na siyang banggitin pa. Ngayon ay kabilang ka na sa pamilya Shen. Kung malalaman ng iyong asawa na iniisip mo ang iyong pinsan, baka maging sanhi ito ng inyong paglalayo. Hangal na bata. Mahal ka ng iyong pinsan sa kanyang puso. Ngunit ganoon talaga ang kanyang ugali. Pakiramdam niya ay wala pa siyang nararating sa buhay. Kaya wala siyang mukhang maihaharap sa iyo. Ang hangad ko lang ay maging maayos siya. Hindi na niya kailangang maging tanyag. Sige na, lumabas ka na. Huwag mong paghintayin ng matagal ang iyong asawa. Kapag nagpadala ng sulat ang aking pinsan, balitaan mo po ako agad. Aking butihing manugang. Ang anak kong ito ay lumaking laki sa layaw. Kung mayroon man siyang pagkakamali, habaan mo sana ang iyong pagtitimpi. Masyado po kayong nag-aalala, biyenan. Napakabuti niya. Ah! Ha. Kumain ka pa ng marami. Bawasan mo ang pag-inom. Baka malasing ka na naman mamaya. Nag-aalala ka ba sa akin? Takot lang akong mapahiya ka kapag nagwala ka sa kalasingan. Pag-uwi lang naman ito sa bahay, hindi ba? Bakit uminom ka ng ganito karami? Nakipagkwentuhan lang ako kay ina. Nabanggit namin ang tungkol sa aking pinsan. Wala pa rin siyang balita hanggang ngayon. Ako. Nangungulila ako sa kanya. Pinsan. Alak Osmanthus. Gu King. Alam mo ba kung kaninong pangalan ang isinisigaw mo kapag lasing ka? Alaynan. Ano nang ginagawa mo? Hahalikan kita. Gu King, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung sino ako. Shen Zaizou. Ikaw si Shen Zaizou. Iyan mabuti naman at alam mo. Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maunawaan. Sa tuwing nagsasama kami, ibinibigay niya ang lahat. At hindi rin naman ako nagpapabaya. Pero bakit hindi pa rin ako nagbubuntis? Posible kaya na may karamdaman ako. Malusog po ang inyong pangangatawan, madam. At walang anumang problema. Kung gayon, bakit hindi pa rin ako nagbubuntis hanggang ngayon? Tungkol dyan, marahil ay kailangan ninyong tanungin ang inyong asawa. Tanungin siya. Ano naman ang magiging problema sa kanya? Sa aking palagay, madam, sapat ang daloy ng inyong dugo at enerhiya. At mainam ang kalagayan ng inyong bahay bata. Naangkop na angkop para sa pagbubuntis. Ibig mong sabihin, siya ang may problema. Madam, bakit po kayo naparito? Gusto ko sanang magluto ng sabaw para sa general. Napaka maalalahanin inyo, madam. Tiyak na matutuwa ang general. Narinig ko sa iba na ang sabaw ng yam at buto ng baboy ay mabuti para sa mga lalaki. Madam, ako na po ang gagawa niyan. Wag na, ako na ang gagawa. Shen Zaizou. Sana naman ay maging kapaki-pakinabang ka. Matagal na tayong kasal ngunit wala pa ring magandang balita. Naisip kong magpatingin tayo sa manggagamot. Baka sakaling may nakaligtaan tayo. Ano nang ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? Nangangamba lang ako. Hindi ba pwedeng magpasuri man lang tayo? Amo ko, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ang gamot sa pagkabaog na ito ay hindi ninyo na talaga pwedeng inumin. Kapag ipinagpatuloy ninyo pa ito, masisira po ang inyong pangangatawan. Kailangan ko itong inumin. Diyos ko po. Kaya pala hindi ako mabuntis-buntis. Ang lalaking ito, nagkukunwaring mabuti sa harap ko. Pero palihim palang gumagawa ng masama sa likod ko. Napakalupit mo, Shen Zaizou. Kung magkakaroon tayo ng anak, mawawala naman ang aking asawa. Mas pipiliin ko pa ang aking asawa kaysa sa pagkakaroon ng anak. Ayaw niya ng anak. Paano na ako makikipaghiwalay sa kanya? Ngunit bakit ayaw niya? Posible kaya nalabis niya akong kinamumuhian. Hindi. Hindi naman siya mukhang galit sa akin kapag magkasama kami. Kung gayon, ano talaga ang balak niya? Bigyan mo ako ng gamot na pampalakas ng katawan. Mas marami, mas mabuti. Sandali lamang po, madam. Napakalakas ng gamot na ito. Isang dosis lamang ay sapat na. Tandaan na huwag itong sosobrahan. Alam ko. Siya nga pala. Ano ang amoy ng gamot na ito? Mapait at may kaunting pakla. Katulad ba ito ng amoy ng gamot sa pagkabao? Hindi ko masasabing eksaktong katulad. Ngunit halos magkatulad sila. Sapat na iyan.
Ipagpalit ito sa mga pakete ng gamot na itinago niya at ni Chang Jeng sa silid-aklatan. Pagpalitin ang mga supot. Ang amoy ng gamot na iyon ay kaparehong-kapareho ng gamot sa pagkabao. Kahit na ang isang taong kasing talas niya, ay tiyak na hindi ito mapapansin. Ikaw, wala ka sa pangunahing silid. Anong ginagawa mo rito? Ay, naku. Ang aking mahal na General Shen. Umiinom ka ba ng gamot? Anong klaseng gamot ba iyan? Para ito sa pagpapalakas ng katawan. Kung ganoon, inumin mo iyan ng dahan-dahan. Mauuna na ako. Matutulog na ako. Nagtagumpay tayo. Mag-iingat po kayo, amo. Liligpitin ko na po ang silid-aklatan. Madam, bakit po kayo nasa ilalim ng mesa? May hinahanap ako. May hinahanap ako. Nalaglag ang aking pantusok sa buhok. Ano po ang itinatago ninyo sa inyong manggas? Wala ito. Madam, nalaman niyo na po ba? Alam niyo na po ang lahat. Alam ko na ang lahat. Pinapainom mo ang iyong amo ng gamot sa pagkabao. Napakalaking kasalanan nito. Sabihin mo, anong dapat kong gawin sa iyo? Madam, maawa po kayo, pinagbibintangan niyo lang po ako. Ang mga ito ay gusto mismong inumin ng amo. Wala po akong kinalaman dito. Wala akong pakialam. Pinagtangkaan mo ang buhay ng tagapagmana ng pamilya ng general. At hinayaan siyang mawalan ng anak at apo. Iyan ay isang malaking kasalanan na ang parusa ay kamatayan. Tingnan natin kung dapat ba kitang isuko sa aking biyenan o dalhin sa mga opisyal. Mayroon pa po bang ibang pagpipilian? Hindi naman sa wala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang gamot sa pagkabaog ng iyong amo ay pinalitan ko na ng mga pampalakas na tableta. Kailangan mo lang gawin ang dati mong ginagawa. Ituloy mo lang ang pagbibigay ng gamot sa kanya. Bata ka pa lang ay pinagsisilbihan mo na siya. Mabuti naman ang pakikitungo niya sa iyo. Sa tingin ko ay hindi mo rin. Nais na makita siyang mawala ng tagapagmana, hindi ba? Handa pong maglingkod ng tapat si Chang Jeng para sa inyo, madam. Madam, araw-araw pong iniinom ng amo ang gamot na iyon. Hindi po ba makakasama sa amo ang mga pampalakas na tabletang ito? Tunay kang ang tapat sa kanya. Huwag kang mag-alala, nagtanong na ako sa manggagamot. Ang pinakamalala lang na mangyayari ay magiging mas masigla siya. Talagang nakapagtataka. Bakit nitong mga nakaraang araw, parang hindi naubos ang lakas ko? Maaari kayang ako talaga ang itinakda ng langit. Isang henyo sa sining ng pakikidigma. Talagang napakasigla mo. Maaari bang magpahinga ka naman kahit sandali? Kailangan ko pang magbigay galang sa aking biyenan bukas ng umaga. CJ. Teka, hindi tama ito. Bakit parang hindi mo na ako kinukulit na magkaanak tayo nitong mga nakaraang araw? Ay naku, inaantok na ako kanina. Tapos ginising mo pa ako ulit. Tungkol sa pagkakaroon ng anak. Kung hindi ka nagmamadali, bakit naman ako magmamadali? Darating din ang para sa atin sa tamang panahon. Mabuti naman at naging malawak na ang iyong pag-iisip. Bakit parang napakasaya at maingay yata rito ngayon? Ha. Insan, saan ka ba nagsuot? Alam mo bang umalis ka nang walang paalam? Kaya alalang-alala kami ni ina. Hindi mo man lang ako hinatid noong ikinasal ako. Ganyan ba talaga dapat umasta ang isang kuya? Nakalipas na ang mga bagay na iyon. Ngayong may asawa ka na. Kumusta naman ang iyong buhay? Inaalagaan ka ba ng mabuti ng iyong asawa? Dumating ba ako sa maling pagkakataon? Naabala ko ba ang inyong pag-uusap? Dumating ba ako sa maling pagkakataon? Naabala ko ba ang inyong pag-uusap? Shen Zizou. Ito ang pinsan kong si Shen Yu. Tiyak na nagkita na kayo noon. Pagbati sa iyo, asawa ng aking pinsan. Pagbati sa iyo, pinsan. Yuer, pumayat ka, kumain ka pa ng marami. Ito ang paborito mong sweet and sour fish noon. Pinsan, ikwento mo naman ang tungkol sa pagpuksa sa mga tulisan sa Jiangnan. Hindi ko pa iyon naririnig eh. Wala namang espesyal doon. Hinabol lang namin ang isang grupo ng mga tulisang tubig sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa masukol namin sila sa mga tambo. Hindi ba iyon mapanganib? Kaunting galos lang iyon. Pero ikaw, King Er. Noong bata ka pa, kahit isda sa palaisdaan ay kinatatakutan mo. Ngayong may asawa ka na. Tila tumapang ka na ng kaunti. Pinsan, binabanggit mo na naman ang pagkabata ko. Hindi na ako ang dating gukingking na takot sa isda. Lumaki na nga ang aking King Er. May magandang balita rin sa pagbabalik ko. Ang anak ng pangalawang ministro ng pananalapi ay nakatakdang makipagkilala sa akin. Talaga? Kumusta naman ang binibini? Bagay ba siya sa aking pinsan? Pakikipagkasundo ng iba. Bakit ka ba masyadong nasasabi? Masaya lang ako para sa aking pinsan. Marami na siyang pinagdaan ng hirap. Nararapat lang na may mabuting babaeng mag-aalaga sa kanya.
Pinsan, dapat maging mabuti ka sa kanya. Kapag nalaman kong inaapi mo siya, ako ang unang makakalaban mo. Hindi talaga nagbago ang ugali mo. Asawa ng aking pinsan. Nais kitang alaya ng isang tagay. Mula pagkabata ay laki sa layaw si King Er. Kung may pagkakataong hindi siya nag-iisip ng tama, sana ay pagpasensyahan mo siya. Masyado kayong magalang, pinsan. Ang aking asawa ay natural na pagpapasensyahan ko. Siyempre naman. Kung gayon, kampante na ako. Pinsan, pupuntahan kita sa Makalawa. Mukhang matindi ang selos ng asawa ng aking pinsan, Napakatahimik ni Shen Saiju habang kumakain. Halos hindi siya nagsasalita. Panay lang ang inom niya ng alak. Para siyang naniningil ng utang sa sobrang seryoso. Anong tinitingin-tingin mo? Sino bang tumitingin sa iyo? Tinitingnan ko ang buwan sa labas. Ang buwan ay nasa likod ng kurtina. Bakit, bawal bang tumingin sa siwang ng kurtina? Mukhang galit nga talaga siya. Bakit kaya? Dahil lang ba sa pakikipag-usap ko sa aking pinsan? Hoy! Galit ka ba? Hindi. Ayaw pang umamin. Masyado kayong masaya sa pag-uusap ni Shen Yu. Bakit naman ako magagalit? Oh, nagsiselos ka lang talaga. Hindi maaari ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa pinsan mong si Shen Yu? Totoo, dahil nga sa kanya. Nababaliw ka na ba? Ehem. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Saan ang masakit sa iyo? Gusto mo bang magpatawag ako ng manggagamot? Hindi, wala lang ito. Naparami lang ang kain ko. Nasusuka ako. Anong nangyayari sa iyo? Nasukahan kita. Dapat ay nagagalit ka sa akin. Bakit parang? Alam ko na. Anong alam mo? Sinasabi ko na nga ba? Kapag nariyan na siya, hindi mo na ako kailangan. Gu King. Alam mo ba kung gaano ako natatakot? Nitong mga nakaraang araw, lagi kang pumupunta sa bahay ng iyong ina. Wala bang sinasabi ang asawa mo? Ano naman ang sasabihin niya? Nasa kampo siya tuwing umaga. Pag uwi niya sa gabi, tulog agad siya. Hindi man lang kami makapag-usap ng kahit 3 pangungusap. Ina, isama na rin natin itong pampaswerte. Ikakasal na si pinsan. Malaking pagdiriwang ito. Hindi dapat maging matipid ang ating regalo. Ikaw talaga, mas inaalala mo pa ang mga bagay tungkol sa pinsan mo. Mas tutok ka pa kaysa sa pag-aalaga sa sarili mong asawa. Hindi ko na talaga mapakinggan ang mga sinasabi niya. Pero parang nagbago na siya, ibang-iba na siya ngayon. Dati, napakalambing niya sa akin. Pero ngayon, pagkatapos naming magkasama, lagi na lang siyang umaalis ng napakalamig. King Er, huwag ka na munang magpakapagod dyan. Halika rito. Ang mapapangasawa ng pinsan mo. Pinabibigay na ito sa iyo. Anong magandang regalo ito? Napakaganda naman. Ang ganda ng pagkakatahi, di hamak na mas magaling siya kaysa sa akin. Ilang gabi itong pinagpuyatan ng mapapangasawa ng pinsan mo. Sabi niya, gusto niyang mapalapit sa iyo bilang magiging hipag niya. Siyempre, pahalagahan ko ito dahil galing sa kanya. Pinsan, napakaswerte mo talaga sa kanya. Mukhang hindi ka na makapaghintay Lasiw. Tama ang sinabi ni Hipag. Kapag hindi mo ito ibinigay, talagang susugurin kita sa mansyon mo para kunin ito. Bata pa lang tayo. Lahat ng gusto mo. Kailan ba ako hindi nagbigay sa iyo? Siyempre naman, sino ba ako? Ang bagay na binigay niya. Talagang pinapahalagahan mo ito ng ganyan. Siyempre, mahalaga ito dahil galing sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na binigyan niya ako ng mabangong supot. Siya. Sinong siya? Ang mapapangasawa ng pinsan ko. Ang babaeng ipinagkasundo kay Shen Yu. Ibalik mo na sa akin yan. Ang babaeng ipinagkasundo kay Shen Yu. Ang gumawa nito. Tama. Ilang gabi niya itong tinahi. Kapag nasira mo iyan, mababayaran mo ba? Tinatanggap mo ang lahat ng ibinibigay niya. Dati, tinanggap mo ang suklay niya. Pagkatapos, tinanggap mo ang kanyang matamis na candy. At ngayon naman, pati ang supot ng mapapangasawa niya ay tinanggap mo rin. Napakagaling mo talagang tumanggap ng regalo mula sa buong pamilya niya. Ikaw, ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ngayong gabi, sa silid aklatan ako matutulog. Ano? Bakit tila lalo siyang nababaliw?
Hindi kaya epekto ito ng mga gamot na pampalakas? Amo, nag-away na naman po ba kayo ng madam? Amo, kung may nais po kayong sabihin, mas mabuting sabihin niyo na lang po ng tapat sa madam. Sasabihin ang ano, na noong bumalik ang pinsan niya, ay araw-araw na siyang pumupunta sa bahay ng mga magulang niya, na ang regalong ibinigay ng tunay na kasintahan ng pinsan niya, ay isinusuot niya sa kanyang katawan, at ayaw niyang tanggalin. Sasabihin ko ba, na natatakot akong baka ayaw na niyang bumalik? King, bakit tila napakaputla mo nitong mga nakaraang araw? Inumin mo itong sabaw ng ginseng para lumakas ka. Salamat po sa inyong pag-aalala, ina. Ako, maayos lang. Awek. Hindi. Hindi ito mukhang simpleng sakit ng tiyan. Hindi kaya ako ay. Ano nang nangyayari sa iyo? Pangatlong beses mo na itong ginagawa. Hindi ko alam. Baka sumakit lang ang tiyan ko sa nakain ko. Wag na. Ako na lang ang magpapatingin sa manggagamot. Marami kang inaasikasong gawaing militar. Wag mo na akong alalahanin. King. Bumalik ka agad. 2 buwan nang hindi dumating ang buwan ng daloy ko. At nagsusuka ng ganito. Hindi kaya. Kayo na naman pala, madam. Anong gamot naman ang kailangan niyo ngayon? Huwag ka ng madaming daldal, suriin mo na ang pulso ko. Binabati ko po kayo, madam. Higit 2 buwan na po kayong nagdadalang tao. Matatag ang tibok ng inyong pulso ngayon. Malusog ang sanggol. Talaga? Hindi mo ba ako niloloko? 30 taon na akong nanggagamot. Tiyak na tama ang pagsusuri ko sa pulsong ito. Ngunit, bagaman matatag ang inyong pagbubuntis, kailangan pa ring mag-ingat sa unang 3 buwan. Huwag magpakapagod. Huwag magagalit. At ang inyong pagkain ay dapat ding. Sa wakas, nalampasan ko rin. Shen Zaizo, ikaw na hunghang ka. Tingnan natin kung paano ka pa makikipaglaban sa akin. Madam, ito ang reseta para sa pampakapit ng bata. Ipakulo at inumin ito ayon sa reseta pagka-uwi nyo. 2 beses sa isang araw. Maraming salamat, manggagamot. Ito ang gantimpala mo. Rerentahan ko na ang buong klinika mo. Paparito ako buwan-buwan. Madam, klinika po ang pinapatakbo ko. Hindi isang kainan. Hindi nyo kailangang mag-book buwan-buwan. Hindi ko alam. Kung malalaman niya, na malapit na siyang maging ama, masasayahan kaya siya. Abala siya. Ngunit, hindi na ako makapaghintay. Shen Zaizo, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Nagdadalang tao ako. Ilang buwan na. Higit 2 buwan na. Sabi ng manggagamot, matatag ang tibok ng aking pulso. Malusog ang bata. Pagkabalik ni Shen Yu, ay nagdalang tao kaagad. Napakalaking tiyempo, hindi ba? Ano nang nangyayari sa iyo? Hindi ka ba masaya? Masaya ako. Dati naman ay palagi siyang sumusulat. Hindi ako uwi ngayong gabi, huwag mo na akong alalahanin. Nakabalik na si Zaizo. Tamang-tama, sabay-sabay na tayong maghapunan. Huwag na po, may mga kailangan pa akong asikasuhin sa kampo. Bakit tila nagmamadali ang batang iyon ngayon? Baka po abala lang sa kampo. 2 oras ko itong pinakuluan. Sapat na siguro ito para mapaginhawa ang lalamunan. Nagluto ako ng sabaw ng peras. Gusto mo ba? Huwag na. Kumain na ako sa kampo. Dati naman ay palagi niya itong tinatanggap at iniubos. Kahit pakakain lang niya ng 3 malalaking mangkok ng kanin. Sa tingin mo ba ay may kakaiba sa tatay mo? Siya naman ang unang may ayaw sa bata. Ngayon naman ay nagtatampo siya sa akin. Madam, sa wakas ay nahanap ko rin kayo. Nang mag-isa kayo. Ano nang nangyari? Madam, may sasabihin ako sa inyo. Kakaiba ang kilos ng General kamakailan. Madalas siyang natutulala habang nag-ensayo kamakailan. Nakatitig lang sa kawalan kapag nagbabasa ng mga ulat. At umiiyak pa sa harap ng kandila tuwing gabi. Umiiyak. Opo, umiiyak nga. At hindi lang isang beses. Kapag naghahain ako ng tsaa, hindi ko man lang magawang tumingala. Mukha siyang asong talunan na walang nag-aaruga.
Kahit noong masugatan siya sa digmaan noon, hindi siya umiyak. Kaya nga po, hindi ba? Kaya naiisip ko, madam. Baka may mga bagay kayong hindi pa napag-usapan ng maayos. Anong bagay ang hindi napag-usapan? Baka may hindi kayo pagkakaunawaan. Hindi naman siguro. Hindi ako ang uri ng tao na nagtatago ng sikreto. Kung ganoon, ang general. Baka naman sobrang saya niya lang dahil magiging tatay na siya. Ano po? Magiging tatay. Huwag kang maingay, hindi pa umaabot ng 3 buwan. Ah! Sa bagay, narito na ang bata. Kapag naipanganak ko na siya, hihiwalayan ko siya at aalis na ako. Ngunit, kapag naiisip ko si Shen Zaizu, bigla akong nakakaramdam ng matinding panghihinayang. Sa totoo lang, napaka-alalahanin niyang asawa. Hindi naman sa kailangan ko talagang umalis. Madam, pumunta po kayo roon at tingnan ninyo siya. Ang general, nag-iisa siyang umiinom ng alak sa silid-aklatan. Nakaubos na siya ng 2 banga. Ayaw niyang makinig kahit anong pakiusap ko. Ano na namang kabaliwan ito? Shen Zaizu, bakit napakarami mong ininom na alak? Wala lang ito. Wala lang. Uminom ka ng ganito karaming alak. May iba ka bang mahal sa puso mo? Tama ang sinabi mo. Mayroon niyang isang tao sa puso ko. Gu Qingqing. Gu Qingqing, pati ba ang pagpapanggap? Ay kinatatamaran mo na rin ba? Aaminin din naman ang lahat sa huli. Ano pa ang saysay ng pagpapanggap? Magkakaanak na tayo. Hindi pa ba sapat na patunay iyon ang pagmamahalan natin? Pagmamahalan. Kung ganoon, ano ako sa iyo? Ano ka kamo? Ikaw ang ama ng anak ko. Huwag mo akong hawakan. CJ, bahala ka. Kung ayaw mong pahawak, di huwag. Nga. Nakakadiri ako. Konting hawak lang, diring-diri ka na. Pero kapag sa ibang tao, ayos lang. Kalokohan lang ang mga sinasabi mo. Gisingin mo ang sarili mo. Gu Qingqing. Hindi mo ba talaga ako kayang lingunin? Kahit minsan lang. Narito na si Qingqing. Halika, maupo ka. Nag-imbita ang pinsan mo ng sikat na kusinero mula sa gusaling Tianxiang. Para ihanda ang piging sa kasal. Bukas ay sabay-sabay tayong titikim ng mga putahe. Sasama rin ang magiging asawa ng pinsan mo. Huwag kang masyadong makulit. Baka matakot ang bagong ikakasal. Siyempre naman po. Sinisiguro ko. Magiging kagalang-galang at mahinhin ako. At kikilos ng maayos. Bless you. Alaynan. Siguradong maganda ang magiging impresyon sa suot na ito. Nagbihis ka ng ganito kaganda. Para ba makita siya? Paano mo na lamang makikipagkita ako sa kanya? Hula ko lang. May usapan kaming magkita ngayon. Sa gusaling Tianxiang. Nag-imbita ang pinsan ko ng sikat na kusinero para tumikim ng pagkain. Bihira lang ang pagkakataong ito. Pwede bang huwag ka nang pumunta? Huwag ka na sanang pumunta. Isipin mo na lang. Isipin mo na lang na nakikiusap ako sa iyo. Sige na. Pero hindi ko naman pwedeng indyanin. Ang pinsan ko at ang mapapangasawa niya. Nakakahiya naman sa kanila. Umuwi ka agad. Kumain ka lang at bumalik na rito. F.F. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang nagiging kakaiba. Pagkatapos ng abalang panahong ito, kailangan ko na talaga siyang dalhin sa manggagamot para matingnan. Ang epekto ng 10 Great Tonic Pills na ito ay talagang napakatindi. Nariyan na siya. Halika, maupo ka. Pinsan. Alagang-alaga ka ni Shen Zaizu ah. May double chin ka na oh. Totoo iyan. Sabi nga ng manggagamot, ang tiyan ko raw ay mas malaki kumpara sa ibang mga buntis. Kapag nagbuntis na ang asawa ng pinsan mo, kailangang ibahagi mo sa kanya ang iyong karanasan. Maagang naulila sa ina ang batang iyan. Kaya naging napakahirap ng buhay niya sa bahay nila. Ngayon, para siyang isang maliit na kuneho. Masyadong maingat at mahiyain. Nakakaawa tuloy. Naku naman. Hindi pa man siya nakakasal ay parang kayamanan mo na siyang ituring. Dahan-dahan lang. Gu Qingqing. Paano mo ito nagawa sa akin? Alaynan. Nababaliw ka na ba, pinsan? Hindi ako nababaliw. Ikaw ang nababaliw.
Shen Zaizao, huminto ka. Shen Yu, malapit ka ng ikasal. Pero nagnanasa ka pa rin sa asawa ng iba. Walang hiya ka. Pinsan, nagkakamali ka. Nagkakamali ako. Lihim kayong nakikita rito sa gusaling kainan. Nakasara pa ang pinto sa gitna ng araw. Tingin mo ba ay bulag ako? Lihim na pagkikita. Shen Zaizao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maging sa pagsasalita ay napagkasunduan ninyo. Gu Qingqing. Bakit may pagkakaunawaan kayo ng isa't isa? Ngunit hindi mo magawang makibahagi sa aking puso. Mula pagkabata ay magkasama na tayo. Naging malapit sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Lahat ba ng iyon ay kasinungalingan lamang? Bakit napakatigas ng puso mo? Hindi ko naman gustong pumunta rito. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na maghanap ng kasagutan. Ngayong nakita ko na ang katotohanan. Ako. Dapat na akong sumuko. Sandali lang, huwag ka munang sumuko. Ito ang listahan ng mga handa para sa aking kasal. Naparito ako ngayon upang tikman ang mga pagkain. Dapat ay maihangganan din ang pagpaparatang mo. Kaya. Hindi mo siya naparitong makita. Shen Zaizao. Talagang mamamatay ako sa galit sa iyo. Enye. Nakakabaliw talaga. Shen Zaizao. Kanina ay may ibang tao kaya hindi maginhawa. Ngayon ay luluhod na ako sa harap mo. Qingqing. Huwag ka nang magalit. Pakiusap. Alam ko nang nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Akala ko ay ayaw mo na sa akin. Akala ko ay nagdadalang tao ka sa iba. Shen Zaizao. Hindi ako lihim na nakipagkita sa iba. At ang sanggol sa aking sinapupunan ay talagang sa iyo. Ngunit, ang gamot sa pagkabaog na ininom mo ay matagal nang pinalitan namin ni Changjeng ng 10 Great Tonic Pills. 10 Great Tonic Pills. Tama. Uminom ka ng pampalakas sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, saan mo sa tingin mo nakuha ang walang katapusang lakas na iyon? Akala mo kapag uminom ka ng gamot sa pagkabaog, ay hindi na ako magkakaroon ng anak. Kapag walang anak, hindi ka makakapagpaliwanag sa pamilya ng hari. At kung hindi makapagpaliwanag, hindi ako makakaalis, hindi ba? Tinanong mo ba ako kung gusto kong manatili o hindi? Palamuti lang ba ang bibig mo? At nangangahas ka pang sumagot. Gu Qingqing. Alaynan. Nagkamali ako. Kung galit ka pa rin sa akin, kagatin mo na lang ako hanggang sa mamatay. Kagatin ka hanggang sa mamatay. Napakadali naman yon para sa iyo. Tumayo ka muna. Malamig sa sahig. Gu Qingqing. Ano na naman ba? Ako ba ang nilalaman ng puso mo? Sa tingin mo, hindi ako sigurado. Sabihin mo nga ulit yan. Umalis ka na nga at bumili ng tokwa na may alige. Ha. Binugbog ba ang general? Bakit mukhang masaya pa siya? Siguradong si Madam ang may gawa niyan. Tingnan mo, hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang mesang ito ay para sa mga kamag-anak ng iyong ina. Ang mesang ito naman ay para sa pamilya Wang. Siya nga pala, insan. Sa araw ng kasal ninyo, kapag nagpalitan na kayo ng sumpa ng aking hipag, maaari ba akong tumayo sa harapang hanay? Kung hindi ikaw ang tatayo sa harap, sino pa ba? Ikaw kaya ang nag-iisa kong pinsang babae. Hiye! Oh, nandito na ang aking bayaw. Nandito ako para tumulong. Pinsan, sabihin mo lang kung may kailangan kang ipagawa. Huwag kang mag-alala, marami tayong gagawin. Kung ganoon. Insan, huwag mo naman siyang masyadong utusan. Walang anuman, tungkulin ko namang tulungan si Pinsan. Dahil ba sa suntok ko sa kanya? Kaya nasiraan na siya ng bait. Pagod ka ba? Ang magtrabaho para sa pinsan mo. Kahit mapagod ako ng husto, sulit pa rin. Binugbog mo siya noong araw na iyon. Ano pang silbi ng pagpapakitang gilas mo ngayon? Kaya nga kailangan kong bumawi ng doble. Baka kasi sa harap mo. Siraan niya ako. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Makitid ang utak. Talagang makitid ang utak ko. Dahil lang sa pagiging makitid ng utak ko kaya kita napangasawa. Lumayo ka nga sa akin, mabaho ka sa pawis. Amuyin mo nga kung mabaho talaga. Napakabaho, lumayo ka sa akin. Gumalaw ba siya ngayon? Gumalaw siya. Noong nagbubuhat ka ng mga kahon. Sinipa niya ako ng 1 beses.
Talaga. Sinipa ka niya. Siya. Gumalaw nga talaga siya. Sinipa niya ako. Naramdaman mo ba? Sinipa niya ang mukha ko. Buti nga sa iyo. Sino ba kasing nagsabi sa iyong lumapit ng ganyan? Naiipit na siya ng mukha mo. Mabait na bata. Magiging maingat na si tatay sa susunod. Para hindi maabala ang tulog ng iyong ina. Shen Zizou. Bakit? Sa susunod, kung may problema, maaari mo bang sabihin sa akin? Huwag mo nang sarilinin ang lahat. Nangangako ako sa iyo. Matulog ka na. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Unang pagpupugay sa langit at lupa. Pangalawang pagpupugay sa mga magulang. Pagpupugay sa isa't isa ng mag-asawa. Ihatid na sila sa silid tulugan. Pagbati. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Ano bang nangyayari sa iyo? Sa wakas, akin ka na lang talaga. Ang dami namang drama sa isip ng taong ito. Kahit na, basta simula ngayong araw, may mag-aalaga na sa pinsan mo. Ako na lang ang kailangan mong asikasuhin. Sino namang may gustong mag-asikaso sa iyo? King bakit ang liit-liit niya? Ang kulubot pa. Mukhang maliit na matanda. Gutom na kaya siya? O nilalamig? O baka? Akin na siya. Hahaha. Tingnan mo. Ngumiti siya. Ngumiti siya. Ngumingiti siya sa akin. Bakit naman siya ngingiti sa iyo? Sa akin siya ngumingiti. Yan. Ako ang tatay mo. Siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto ka niya. Gu King. May anak na akong babae. May anak ka na. Ano iyon? Ang niyan sa hindi makalimutan. Niyan ang magiging palayaw niya. Siya niyan. Magandang pakinggan. Gusto niya ang pangalang ito. Alam mo na naman. Siyempre, anak ko siya. Shen Zizou. Tila hulog na talaga ako sa iyo. Ako rin naman. Matagal na akong sa iyo. Hahaha. Masakit pa ba? Hindi masakit. Alaynan. Hindi masakit ang kagat mo. Hangal. Ang hangal mo. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay noong 15 taong gulang ako. Hindi ko binugbog ang mabahong batang si Shen Zizou. Dapat ay binugbog ko siya ng husto. Hindi sa dahil masama ako, kundi dahil talagang nakakainis ang batang iyon. Kaya pupuntahan ko ang pinsan kong si King. Masarap ba ito? Pahingi naman ang kuya mo patikim din. Bata pa pero ang taas na ng inaakyat. Mag-ingat ka at baka mahulog ka. Ikaw. Shen Yu, makinig kang mabuti. Akin si Gu King.
May sakit ka ba sa utak? Pinsan ko siya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Nakakaaliw pala itong bayaw mo. Saan banda ang nakakaaliw sa bayaw ko? Huwag mong sabihing may gusto ka sa kanya. Hindi maaari. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bilang isang binatang lumaki sa loob ng tahanan. Lahat ay naibigay ko na sa iyo. Mabuti pang mamatay na lang ako. Basta, bawal kang tumingin sa kanya. Bakit naman ako titingin sa kanya? Ikaw ang tinitingnan ko.